negative 3xy plus 2. So ito tayo guys. So meron tayong given na ganito. So basically kaya natin i-derive to. Pero ito guys, meron tayong dalawang variable. So gagamit tayo dito ng product rule. So kung alam yung product rule, masasolve mo to. So basically yung derivative ng 5x cube natin, so multiply lang natin to dito sa coefficients. So yung 3 times 5, that is 15. Then yung x natin, babawasan natin yung exponent niya ng isa. So magiging 2 na lang. Equals, eto guys, product rule. So apply mo yung product rule dyan. So ano ba yung product rule? Pag meron kang dalawang variable or dalawang kaiba sila so pwede mong gamitan ng derivative ng product rule. So basically, magkakaroon ka doon ng uv prime plus bu prime sa product rule. So ano ba yung u mo? Ano ba yung v? So di ba meron tayong negative 3xy. So ito yung magiging u. So natin ng konti. Ayan. So ito yung magiging u natin, yung ng term, itong negative 3x. So lagay natin yung u as negative 3x. Then yung b natin, which is yung y. So ngayon, kunin mo yung derivative ng u. So ano ba yung derivative ng u? So u prime natin, that is negative 3 na lang. Mawawala na yung variable. Kasi 1 lang naman tayo. So 1 times negative 3, that is negative 3. Eh pag binawasan natin yung exponent natin ng isa, so 1 minus 1 magiging 0, diba? So any number raised to 0 is 1. So 1 times negative 3 is negative 3 pa rin. Then from here naman, meron tayong v prime. So yung derivative ng y, that is 1. Then dahil meron tayong y, magwa y prime pa tayo. Which is, eto magiging y prime na lang. Then pa-plug mo na siya dito. So basically, yung vu natin, that is negative 3x. Then yung v prime natin, that is y prime. Plus yung v, which is y. Then yung u prime, that is negative 3. Then simplify na lang. So negative 3x y prime, that is negative 3x y prime. Then minus 3y. Kasi y times negative 3 is negative 3y. Then from here, ito yung magiging derivative na itong negative 3xy natin. So magkakaroon tayo ng negative 3xy y prime. Ay, sobra. That is negative that is negative 3xy prime lang. Then minus 3y. Then same process, lipat lang natin yung ibang terms. So pwede mo tong ilipat dito para positive na siya. Tapos ito lipat mo sa kabila. Parang ganito. Kung baga lagay natin dito yung 3y y prime. Kasi negative siya dito. Then equals, itong negative 3y pa rin siya. Pero yung 15x squared natin, dahil lilipat natin sa kabilang side, magiging negative siya. Pwedeng ganon. Pero kung ayaw mo ng ganong way, pwede naman sa kabila lang. Anyways, divide lang natin both side by 3y. So, may eliminate na yung 3y. Matitira na lang yung y prime. So, in this case, magkakaroon tayo ng negative 3y minus 15x squared all over 3y. So basically, pwede pa natin i-factor out yung 3 dito. Kasi yung negative 3 and negative 15, pwede pa siya ma-factor out by 3. O, lagay natin yung 3. Then, magkakaroon tayo ng negative y. Then, dito naman, that is negative 5x squared. Then, all over 3y. So, ang final answer natin will be negative, kasi may eliminate to. Negative y minus 5x squared all over y. Pwede na yan. Ox na yan.